Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si Senator Ivy Marcos kahapon. So maraming iba mga naawa sa kanya kasi um, yung sabi nila umiral pa rin daw yung silakbo ng dugo. Magkapatid kasi. Yan. Kasi merong video na yung bandang huli lumapit si Amy kay PBBM, no? Ngayon, ang gusto ko lang alam napanood niyo naman 'yun napanood niyo na yata 'yun pero ang gusto ko lang din ipakita rito, ito problema sa Amy solusyon. Pagkain, hanap Miss na miss. yung mga tao tingin. Ngayon pagkamalim. Ay, hindi pinakita yung mga tao. Hindi ganun pinakikita yung mga tao dyan kasi nga yung ibang mga kumuha rin ng mga vloggers na nandyan, sila yung nagsasabi na na wala, dinided ba ng mga Ilocano si Amy? Ayaw sa kanya. Yung ibang mga kandidato, talagang palakpakan sila. At saka ang masaklap dito, ultimo alam niyo yung mga nasa harapan, yun mismo mga kapwa kandidato, yung mga nandoon, yung mga staff, nako hindi rin ganoon nagpapalakpakan. Ngayon, ito pa rin to. Datayo nga Ilocano, di kaadiguan, kanot, apo, sementado. Datayo diba? nga Ilocano. Wala lang, dead ma lang. Yung mga nakapula na yan, mga taga dyan, mga leader yan. Etong mga nandito sa harapan, yan yung mga kapwa nila mga politiko rin, mga kandidato. Halo-halo yung mga political leaders dyan. Maintindihan ko yung mga hindi umiimik kasi hindi nila naiintindihan yung Ilocano. Hindi ako nakakaintindi ng Ilocano. I'm not an Ilocano. Kulay ko lang Ilocano. Pero, nung nakita ko yung video na yung part na yung kahapon, sabi ko grabe. Kasi naalala ko nung si PBBM, nung nangangampanya, talagang pagtigil ang salita, palakpakan yung mga tao. Yung kauna-unahang proclamation rally outside Metro Manila. Kasi ang unang-una niyan kauna-unahan pala yung Bulacan. Do sa ng mga INC, 'di ba? Sa dito. Yun na yun. Tapos sumunod, doon na po sa sa Feb 16 yun sa sa Paway, Ilocos Norte, sa Sandunes, Dinaos. Talaga naman yung mga tao doon, talagang binantayan talaga, inabangan talaga na magsimula hanggang matapos. Tapos yung speech si PBBM, talaga namang makita mo yung kaibahan sa ngayon pagdating kay Amy. Kasi kay BBM nung buong-buo yung sinasabi niya, ito si Amy binabasa. Juan Kanotibiyag, ang haba-haba ng buhay. Tapos ang lagi niyang bala, tatay niya palagi. Gas-gas na yan 'di ba? Magandang bala etong kanyang tatay, yung mga nagawa nito. Yan lang paalala sa mga tao na, may pag-asa kayo sa amin kasi ang tatay namin ito yung nagawa. Kung kaya ng tatay namin, kaya rin namin, kaya ko rin. 'Di ba? Pero pag kayo na nakaposisyon, pwede ba ipakita mo na yung nagawa mo, hindi yung nagawa ng tatay mo. Kasi tapos na yun 'di ba? Napapakinabangan na yon. Alam na ng mga tao sino yung nagmalasakit para ito ay maipatayo. Pero ang tanong tuloy ng tao doon, and what about you? Anong nagawa mo? 'Di ba? Naalala ko rin dati, nagkaroon ng, alam ko, meron ng napagkayarian dyan, na yung nakaraang barangay extension, hindi na ito susundan. Now, Amy Marcos may proposal, extension ng barangay. Para extension ng barangay election na naman. Tragis na yan. Puro na lang tayo extension ng barangay election. Mula nang maupo ito, naging senador 2019 ito, naging senador si Amy.
Puro na lang ganun. Gapo kadayta siguraduen tayo dagiti lulong ken dagiti apo tayo ket napigsa. Pagbalinan tayo a zero balance dagiti ospital tayo. Ket maadaan tayo ti specialist hospitals kasla jay inubra. Tinanang ko ni First Lady Imelda, Philippine Heart Center para sa Ilocania, Kidney Center, Lung Center, Children's... And sabi ni Marwan, buo pa rin ang Marcos team dito sa Ilocos Norte. Nag-slide ang anak ni Aimee sa Vice Gov at ang Vice Gov ay ang kumakandidatong Gov. Diba? Buo naman. Wala nga halos kalaban eh. Diba? Nagpalitan lang nga silang dalawa ng posisyon eh. Ngayon, kaya yung bandang huli. Eto. Marcos Lata! Ket gaputa may saklaeng a kandidato nga Ilocano. Agtitinulong Diba? tayo Wala lang. manen apo. Numero 30 ket siyam kadagiti ballo tayo Aimee idi, Aimee ita, Aimee lanta. Diyos unay ti agnina ako. Sino yung mga tao sa taas? Maraming salamat po. Diba? Number 39. Baliwala lang siya sa mga tao. Diba? So, yun na nga, nag-iisang Ilocano yan. Ang nakita ko nga rin, sabi ko, ba't naman ganun? Diba? I was expecting na magbabago yung timpla ng mga Ilocano sa kanya dahil nga sumama na siya dyan. Diba? Alam niyo, lesson sa kanya itong bagay na to. Bakit? Alam niyang hindi siya makakapunta ron sa PDP laban ng ganyan-ganyan lang. Nang hindi siya makakarinig ng boo. At hindi siya makakarinig ng pambabastos ni Baste. Sinusuka siya ng mga Duterte. Baka si Digong na lang ang yumakap sa kanya eh. 'Di ba? O baka nga hindi na. Tapos yung mga supporters ayaw na rin kay Aimee. Kasi nga mangga raw, hindi korting mangga yung mukha, yung baba hindi. Kundi yung ugali daw mangga gamit. Totoo naman eh. Ginamit niya si Duterte pa na Diyos ko kapartido pa ng partidong dumurog sa kanyang pamilya ang PDP laban. 'Di ba? Tinulungan niya yung mga dilawan na makabangon sa politika. Dahil nasunog na yung isang partidong dilawan ng Liberal Party na panahon ni Pinoy, etong matagal nang natutulog na PDP laban, binuhay nila. Kabila yung mga yung mga dilawan na nagpabalik kay Duterte sa PDP laban at ayun na strategize tayo since 2015 pa lang pala. Buo na yung plano na pagpipresidentehin. Ginamit niya si Digong para malinis daw ang pangalan ng kanyang tatay o malinis ang kanilang reputasyon. Kaya yun ang isinusumbat sa kanila sa kanya ng mga DDS. Ginamit niya. Sa kabilang banda naman din, 'di ba? Nakinabang rin naman kasi sila dahil kung hindi dahil sa ginawa ni Aimee, hindi mananalo si Digong noon. 'Di ba? Mga loyalista bumitbit kay Aimee, kay Duterte. Aimee naman asa na siya yung susunod ng presidente. Hindi nga siya inendorso. Ito lalo yung isang yung awkward na parte. Tingnan niyo ha. Sir Aimee Marcos. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakaisa ng damdamin hanggang... Grabe, di ba? Very awkward yung ginawa niya eh. Kasi tingnan mo. Tapos na yung yung photo ops di ba? Ngayon, siya mismong lumapit na sa Pangulo, sa kapatid niya. Puzzled pa nga si PBBM dito na
Ano ba yung gusto nitong sabihin, di ba? So inabot na lang niya, pati yung mga kapwa kandidato. Pilipinas, Oh, magkakaisa. di ba? Nung una, ayaw niya kasama ni Ping Lacson kasi kay Ping Lacson talaga gusto niyang panindigan ng pagiging independent, 'di ba? Pero wala ho siyang sinasabing hindi naman maganda. Ito namang si Amy, nako, talagang ayaw niya talagang kasama diyan sa lineup na 'yan. Yung tipong kulang na lang sabihin niya, "Di ko nga alam bakit ako nandito eh. Di ko nga alam sino nagsaksak sa akin dito eh." Diba? And then prior to this, sinabi niya kasi kahit ako na lang ang mag-isa, mananatili pa rin akong DDS. Mananatili ako nakasuporta kay Tatay Digong. Oh, 'di ba? Yan, nilapitan niya para i-promote siya, para itaas ang kamay niya. It's a sign of of straight endorsement. Eh nung una ayaw-ayaw pa siya eh, 'di ba? Kaya lang sabi nga ho ng iba, hindi mo kami maloloko. Ako nga sinasabi ko, kahit nakargahin ka pa ni PBBM, hindi ko nakakalimutan ng mga pinaggagawa mo. 'Di ba? Hindi kasi tayo dapat maging madaling makalimutin na hindi kasi magkapatid yan eh. Eh paano yung damage? Kasi dapat from the very start, siya yung nagpakita ng matinding level ng malasakit sa kanyang kapatid. Kasi hodang namuhunan siya kay Duterte noon, 'di ba? Tapos ngayon, kinakalaban yung kapatid niya dahil hindi naging puppet ni Digong para sa kanyang tulong sa China. Nako, 'di ba? Eto, sabi nga nung isa kanina rito, it's a sign of weakness, 'di ba? Sign of weakness. Oh, wala siyang magawa eh. Siya na yung isinusuka ng dalawang kampo, 'di ba? Correct. Kung malakas, hindi siya dapat nagagaganyan. Sipin mo yung iba, hindi naman gano'n na, "Oy, kami isa-isahin mo." Kasi mayroon pong panahon para dito na isa-isahin ng Pangulong itaas yung kanilang mga kamay. Hmm. 'Di ba? Dito nga ho nagulat yung mga taga-mainstream media kasi bago ito nangyari, meron silang press conference. Absent lang naman siya. Tapos nung gabi, ayun, nandyan siya. Hmm. Siguro, posible yan. 'Di ba? Baka sabihin ni Dugong na, alam ninyo, ang sikreto ni Aimee, meron akong hawak sa kanya. Sabihin ko na ngayon para malaman nyo, ayan, di ba? Si Aimee ang naggastos ng kampanya ko. Ano naman ngayon, alam na namin yun eh. Di ba? Binida niya na yun eh. Tingin ko naman po, dalawa lang tinitignan ko rin dito kasi kung ba't hindi makalas-kalasan ni Aimee ng suporta si Digong sa kabila ng mga ginagawa nito sa kanyang kapatid at sa gobyerno, ay either meron nga hong pinanghahawakan o laban sa kanya o kaya naman ay dahil sila ay parehong makachina. Ika nga, birds with the same feather flocks together. 'Di ba? Ganun. Alin lang naman po doon sa dalawa na yon. Sabi niya, that's true, hindi ko siya pinag-aksayahan isulat sa aking scratch papel, 'di ba? Yan, gaya-gaya ba? Ay nako. Wala na, nakakalungkot lang ding tingnan, 'di ba? Na ganun yung nangyari, 'di ba? Pilit niyang sinasaksak yung sarili niya sa mga DDS, tapos isang bagay na hindi niya dapat ipagwalang bahala ay may nasasaktan ng mga Marcos loyalist, may nasasaktan ng mga BBM supporters, 'di ba? So masyadong malaki lamang yung kanyang tiwala sa dalawang kampo, sa mga Marcos loyalist at saka sa mga BBM supporters, na kahit ano ang gawin niya, bibit-bitin pa rin siya. Kanina nakita na nga nyo rin sa video, 'di ba? Deadma,
Maging dito rin sa pagtaas ng kamay sa kanya dyan Ang humihiyaw dyan sa harapan po, staff niya yon. Yung mga hiyaw-hiyaw po sa harap. Hmm. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakaisa ng damdamin Hala. hangarin. Kaya yung yung kumukuha yung RTVM, lipat na agad yung lipat na agad yung camera nila No, kasi nga awkward kung ibababad nila yung kuha ng video. Alyansang pinagtibay ng pangarap at adikain. Diba? Hindi nga siya niyakap ni PBBM. Hindi rin niya niyakap ang kapatid niya. Dapat nga ganun ginawa niya. Niyakap niya si PBBM Ay nako. That's right. Dapat naging tahimik na lang si Aimee. Diba? O kaya, nagpakaate. That is her greatest failure. Hindi po siya nagpakaate kay PBBM. Na binubuli-buli. Pinababayaan lang niya. Ay, dito pala si Banat Boy, yung isang magaling na BBM commentator. Yan, sabi niya, listening lang sa earpod. Kala ko talaga CPRRD. Gaya lang. Kaya ngayon, napakamot na lang si BBM. Sabi niya, lublob siguro no? Ate ko talaga. Talagang ganun, di ba? Well, isa na namang frustration yan sa kanya. Kasi siya yung firstborn si Aimee, 'di ba? Sa mga anak ni Apo Lakay sa pangalawang asawa. So ngayon, siya yung ang estate administrator na italaga si BBM at saka si Imelda. Tapos ang unang naging senador sa kanila, 'di ba, si BBM, 'di ba? Ay, shout out TPL3, the political labandera. Yan, magandang gabi. Tapos si BBM yung nakikipaglaban sa korte, yung humaharap sa korte. 'Di ba? Si BBM yung naglakas ng loob na lumaban pagka vice president. Bukod doon, itong 2022, si BBM naman yung lumaban pampanguluhan at nanalo nga. Yun ang yun ang nakakalungkot. Parang dito rin naman kina Abby Binay. Ako ngayon ko lang nalaman na silang magkakapatid ni Nancy galit-galit pa rin, no? Hindi man siguro galit-galit pa, pero hindi raw sila nag-uusap. Tingin ko okay na lang din yun na hindi sila nag-uusap-usap magkapatid Kasi kung mag-aaway lang din naman sila, di ba? Wala rin. Dami nakatambay. Mga nagkakape mga nakatambay rito. Shout out nga ho pala kay dating Mami Peng, ngayon po ay Mayora Peng ng Zelda 14. Magandang good morning night, ma'am. Kamusta naman ang meet up nyo kanina ng ating subscriber? Hindi Mami Peng. Mayora Peng ng Zelda 14 na ngayon ang pangalan niya. PBBM ang unang-unang umuwi. Diba? Yung firstborn, wala. Kasi ito nga lagi yung sinasabi. Kasi may nagtanong sa akin dati. What do you think, JDB? About Amy Marcos and Duterte? No, sabi mo nga, you found out na ginastosan, namuhunan si Amy kay Duterte. Talagang sinabi naman ni Duterte yan di ba? Pinopromote siya ni Duterte during his presidency hanggang 2018. Sabi niya, hindi ko kaya na lutasin ang problema ng bayang ito. Sabi niya, mabuti pa kumuha kayo, manap kayo ng isa pang Marcos. Akala naman ng marami noon, si BBM yan. Diba? Pero ang tinutukoy niya doon, si firstborn
Si firstborn child. Yun ang kanyang tinutukoy. Pinopromote na ni Duterte si Amy. Pero talagang pagdating ng singit ni BBM, ang mga tao BBM talaga. Kaya sabi ko, yun pa lamang ho, hindi nyo ho ba napansin, ang thoughts ng mga Filipino dinadrive patungo kay BBM. Diba? Nauna si Aiming kumilos, kuha niyo si Duterte, pagtakbo ni BBM, hindi man siya pinalad na mapagkalooban natin ng ganito karaming boto, pero ang nakita ninyo doon ay yung kanyang boto pataas ng pataas magmula nang tumakbo siyang congressman, magmula nung tumakbo siyang senador noong 2010, 'di ba? Pataas ng pataas yung kanyang boto, hindi nababawasan. Inaabangan na kasi ng taong bayan ang kandidatura ni BBM. Kaya kung maglalaban si Duterte, si Digong at saka si BBM, kung naglaban noong 2016 yan, BBM na presidente. Imposibleng si Erap tumuloy pa ng laban yun. Ay, si Erap, di pa nakasali si Erap doon, kay Pinoy pala yun. Naglaban sila noon. Di ba? BBM na mananalo noong 2016 kung lumaban si BBM noon. Kasi walang loyalistang bibit-bit kay Digong. Grabe naman. Okay, so yun na natin to si Amy. Awawa, babae.